makakausap na po natin si Police Lieutenant Wallen Alancilio, ang tagapagsalita po mga kasama ng PNP ACG. Magandang umaga po, ma'am. Welcome po sa Straight to the Point. Ma'am, good morning po and good morning din sa lahat na nakikinig at nanonood sa programa niyo. Yes, ma'am. Kanina nabanggit kasi natin na usong-uso itong travel scam, 'di ba? Marami pong nananamantala doon sa mga gusto pong magbakasyon. So ano po ba ang aksyon dito ng PNP ACG, Ma'am Wallen? Yes po ma'am, regarding naman po dyan sa accommodation or travel and tour scam. Para na lang ma'am, bigyan na lang natin ng kaalaman yung mga kababayan natin kung ano po talaga yung modus operandi ng mga scammers na ito. Ang kadalasan pong ginagawa na mga scammers ay meron pong nagbo-book online or meron po nagpapa-reserve. And kadalasan, ito pong ginagawa nilang cloning or ginagaya po ang mga legit na mga companies or mga resort or mga hotels and kinukuhanan po nila ng reservation fee. And once na nakapagbayad na po, automatically binablock nila. And ang ginagawa po na PNP ACG dito, once po na may dumulog sa amin na complainant po, ginagather po namin lahat ng documents na maaari natin gamitin as evidence po. Nagre-request po tayo ng preservation of data doon sa mismong platform na ginamit sa scamming activities. And after that po, apply po tayo ng cyber warrant sa court. And also po, after that, once na na-approve na po yung cyber warrant, ini-implement po natin yun sa platform nang malaman po natin yung credential kung paano po na-create yung account and malaman po natin kung sinong kakasuhan. Ma'am Wallen, gaano na ba kadami yung mga nagreklamo or dumulog po sa inyo? Dahil nga itong nakalipas sa Semana Santa, marami po sa ating mga kababayan ang nagbakasyon. Marami bang nabiktima, Ma'am Wallen? Meron po akong data dito from January 1 to April 24 po. Ito po yung pinaka-updated na data namin. And ang naitala po naming cases is 58 cases na po yung naitala namin sa ngayon po, 2025. And the last year po, with the same period, naitala po namin is 82 cases po. So mas bumaba po yung cases na yun. January to April po, 2025. Opo. Pero doon sa kaso po na yan, Miss Ma'am Wallen, ano po nangyayari na nare-resolba naman po? Nahuhuli po ba itong ating mga scammer? Wala po akong exact data ngayon, ma'am. Pero sa pagkakaalala ko po, meron po tayong nahuli regarding po dito sa travel and tour scam. And other cases po under investigation pa po since bago pa lang po ito na-file sa atin. Ayun. Kasi ang karamihan dyan, ma'am, katulad nga ng nabanggit mo kanina, parang cloning, Kasi kung makikita mo yung kanilang social media pages, parang legit kasi ang daming followers, ang daming di ba? Ang daming likes ng kanilang pages, tapos merong mga review. So kung titignan mo, parang legit na legit, di ba? Ang hirap suriin. So para doon sa ating mga kababayan, ano ang po pwede nating maibigay na tips, para hindi po tayo biktima ito mga scammer, Ma'am Wallen? Yes, ma'am. Sa mga kababayan natin, paalala po ng PNP ACG, mas mainam po na mag-book po tayo doon sa mismong office. Kung meron man po ang mga sites na ito naman po ay tignan po muna natin yung mga links kung tama po ba. Mag-research po tayo. Also, kung mga accounts na po ito sa mga social media platforms, i-search po muna natin. Kadalasan po ng mga scammers na account ay pinopost din ng mga concerned citizens. Kaya makikita po natin kung ito po ba ay scamming account and or dummy account lang po. And also po kung sa mga reviews naman, tignan po natin yung mga account na send or nagbibigay ng reviews para malaman natin kung dummy account lang po ba doon or kakonsyaba lang po nila yon. And also po, mas mainam po na doon po tayo makipag-transaction sa nakakaharap at nakakausap natin para maiwasan po nating mas scam.
Yes, mas maganda yung personal, Miss Wallen, 'di ba? At least, kumbaga, personal harap-harapan kayo magkakausap, 'di ba? Kaysa yung online lang na hindi mo alam na scammer na pala yung kausap mo. Pero maliban doon po, pwede ba tayo manghingi para for our peace of mind ba, Ma'am Wallen, 'di ba? Hingi tayo ng mga ID ng ating mga transaksyon or iba pang mga dokumento. With regard naman po sa mga IDs po, ma'am, kung sa online naman po nakita natin sa investigation natin dito sa PNP ACG, even po the IDs ay pwede pong palitan at impersonate din yung ibang tao. Meron din pong mga IDs na ginagamit lang din ng mga scammers para makapanloko. And doon din po nakikita din natin na ang mga IDs na ito ay greenab lang nila sa mga previous na mga na biktima nila. So very maalam na talaga, ma'am, yung mga scammers. Talagang pinag-aaralan nila kung paano makapanloko ng kapwa. So mas mainam po kung sa online man po ito, mag-video call po tayo na makita po natin kung sinong katransaksyon po natin. Kung sa mga online man po ay tignan talaga natin yung mga account na ginagamit nila. Yun, tama ka diyan kasi yung ID nga naman ay pupuwede ring maano, 'di ba? Madaya, 'di ba? Or sabi mo nga ay kung biktima ito ng identity theft, baka ito yung pupuwede nilang gamitin, 'di ba? Talagang iba na yung mga mambubudol ngayon, talagang level up na sila, mamuwalin ano? Yes, Ma'am Angel. Actually, nakita ng PNP-ECG dito. Because of social engineering scheme, ito po yung pinag-aaralan talaga nila kung anong gagawin nilang mga techniques or mga tactics para makapanloko ng kapwa. And also po, kadalasan ng mga scammer, gumagamit lang po ng mga dummy account. And makikita din natin po sa mga website or sa mga pages or groups man po, makikita natin na talagang nagbibigay din sila ng mga offers or too good to be true na offers. Pinapababaan po nila yung presyo sa original price para mas ma-entice at mapaniwala po yung mabibiktima nila. Ayun, yun nga yung nabanggit natin kanina, no? Kapag too good to be true, kasi yung ating mga kababayan, di ba, bago kayo mag-book, dapat i-compare nyo muna. Di ba? Merong mga accommodation dyan, makikita nyo yung isa versus yung sa isa. Kaya pag nakita nyo, mamuhalin, di ba, na too good to be true, masyadong mababa yung kanilang offer. Meron pang libreng, halimbawa, may libre pang breakfast, di ba? Tas ganitong halaga lang, magduda na kayo. Fake ito, di ba? Yes, ma'am, tama po yan, ma'am. Kung napakalayo po yung price po doon sa original na post nung mismong page. And also po, isa pa po na modus nila is kakausapin kayo doon mismo sa mga platforms and kukunin or hihingin ang mga phone numbers ninyo or sasabihin na mag-usap po tayo sa mga messaging app like WhatsApp or Telegram po. And doon na po kayo kakausapin sa isang page or group para mas mapaniwala kayo na legit sila. So beware po tayo sa mga ganitong gawain nila and mas mainam po na makipag-usap na lang tayo face-to-face or personal po sa mga transactions. Pero itong mga ganitong pages po ba ng mga napapatunayan po natin ng mga scammer mamuwalin, ito po ba ay nadadown ng PNP-ACG para hindi na po makapangbiktima pa? Yes po, ma'am. Once po na complaint na file na ang complaint sa amin dito or may nag-report po, nagre-request po kami dyan ng takedown ng mga accounts na ito nang hindi na po sila makapangbiktima ng ibang tao. Kaso ang hirap naman pag na-take down mo yun, napakabilis gumawa ng another Facebook account, di ba, mamuhalin? Pwede na naman nilang gamitin ng panloko. Yes po, ma'am, isa din po yan na challenge sa amin. And also ngayon po, nakita din natin na yung mga social media accounts ay binibenta na rin po. Yes. Kaya itong mga social media accounts na maraming followers po ay pinapalitan lang ng pangalan. Kaya medyo challenging din sa amin. Though yun lang po ang paalala namin sa mga kababayan natin na kung binibenta nyo po yung mga social media accounts nyo, lalong-lalo na kung mapunta po ito sa mga scammers, alalahanin nyo po na ang pagbibenta ng social media accounts or financial accounts nyo po na connected sa mga social media accounts or any
e-wallet nyo man po na maaaring gamitin ng mga cyber criminals, kayo po ang mapapanagot dito. Ano ba ang parusa dyan, Ma'am Wallen, para magsilbing babala ito sa ating mga kababayan? Yes po ma'am, ang parusa po ay depende din po sa gravity of the offense, though it is a violation of kung SIM card po ang ginamit po dito, yung registered SIM card ay ito po ay violation ng RA 11934 po, yung SIM card registration act po natin. And also po kung may financial account na connected dito, katulad po nung mga e-wallets and connected po ito sa mga social media accounts niyo po, ito po ay violation ng AFASA or Anti-Financial Account Scamming Act po in relation to Section 6 of Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang penalty po dito ay magiging 1 degree higher kumpara po sa traditional lang ng pagbebenta po ng mga SIM card and also po ang 1 degree higher na sinasabi po natin, kung for example po 3 to 6 years po yung penalty sa traditional crime, magiging 6 to 12 years po yung imprisonment nyo po dito. Bigat yung parusa. Pero dito naman tayo, ma'am, ito rin napapansin natin sa mga social media, laganap ang fake news. Kamusta po ang monitoring natin ng fake news sa PNP ACG? Na-take down na ba yung ilan sa mga pages, ma'am, na nagpapakalat ng mga fake news? Sa ngayon, ma'am, nakikita talaga natin na talamak po yung nag-post ng mga misinformation, disinformation, and malinformation po. And patuloy po ang monitoring ng PNP Anti-Cybercrime Group and buong kapulisan regarding po dyan sa mga fake news na yan. And also po, meron pong pinut up or pinakreate yung aming CPNP, Police General Romel Francisco Marbil, na isang committee po. Ito po yung Joint Anti-Fake News Committee po na talagang mas mapabilis natin yung action regarding sa mga fake news or mga report po. And Vice Chairman po dito, yung Director po namin, si Police Brigadier General Bernard R. Yang, na kami po sa PNP Anti-Cybercrime Group ang Head Investigating Unit po regarding po dito. So sa mga kababayan po natin na nakakaranas or nabibiktima ng fake news, maaari po kayong dumulog sa amin dito sa PNP Anti-Cybercrime Group. Bukas po kami 24/7 para tulungan po kayo. Marami na bang dumulog sa inyo, ma'am, regarding po dito sa fake news na ito? Sa ngayon po, ma'am, sa nakita ko sa data namin, mas marami po kaming monitoring kumpara po doon sa mga dumulog sa amin. Though sa mga nag-file ng complaint po dito, sa nakita ko po ay ongoing na po yung filing of the case and meron na din pong ongoing yung trial po. Okay, with that, Ma'am Wallen, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. Thank you din po, ma'am, and God bless po sa inyo at sa program ninyo. Sa mga maiinit na usapin,